Sa punto pong ito, makakausap natin sa pamagitan ng telepono si dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao II. Magandang gabi sa iyo, Mr. Mancao. Magandang gabi po sa inyo, Jessica, at sa lahat ng mga nanonood. Okay, alam ko may ilang taon ba o ilang buwan na ho kayong nakakulong pero bakit ho kanina nyo lang naisipan na tumakas? Ano ho ang nag-trigger nito? Meron na kasing desisyon doon sa aming motion for reconsideration ng demurrer na dininay na naman ng korte despite of our arguments na wala na naman talaga ibang witness against sa akin kundi si Dumlao. At si Dumlao sa kanyang statement in open court, sinabi niya na binulag niya ako, wala akong alam sa kanilang operasyon. Tapos ngayon ako pa ang may lagay sa alanganin, iko-convict pa ako at ngayon ililipat pa ako sa city jail. Wala na ako nakitang hustisya dito, Jessica. Okay, pero di ho ba may abogado kayo? Ano hong paliwanag sa inyo ng inyong abogado? The way I understand it from your perspective, ano po, kayo yung kumanta dun sa double murder case. Kasi if I remember correctly, sabi nyo, narinig nyo na nag-uusap yung ibang mga akusado na ipapapatay yung mga namatay na. Ano ho? Tapos kayo yung kumanta, kayo yung nagbulgar. Paano ho ba nangyari na lahat sila na they're free, pero kayo ang nanatiling nakakulong? Ano ho ba explanation sa inyo ng inyong abogado? Yan na nga, sila din mismo. Nagtataka, bakit? Wala silang makitang dahilan, bakit i-deny ang aming motion for reconsideration. Na ang DOJ na nga, prosecutor, hindi na nagkomentaryo sa aming motion for reconsideration. Ibig sabihin, sa aming argumento, na kung totoo man na talagang hindi na ako tanggapin as a state witness, ibig sabihin na aking mga testimonya ay dapat isang tabi, hindi na paniwalaan, palagay natin. Bakit ngayon bigyan nila ng credence o paniniwalaan na naman nila? At isa pa, si Dumlao mismo, siya lang kaisa-isang witness against supposedly sa akin, doon nga sinabi niya na wala akong kinalaman dyan at binulag ako. Sila nandiyan na ngayon sa labas. Nakalabas na, ayaw ko na sila sana pakialawan. Kaya sa akin lang, ang gusto ko na ilaban yung akin. Bakit hindi ko nakikita ang hustisya dito? Akala ko po nga, ako pang unang makalabas sa kanila. Ngayon, taon-taon na. Ako, iniipit pa. Kaya saan ako pupunta? Wala na masyado akong kaibigan. Wala na masyado sumusuporta. At sinabi nga nila, pakawala ko ng GMA noon. Hindi. Kung talagang pakawala ko at gumawa ko ng mga panong dahilan, convicted na yan kung sino pa dyan. Yung alam ko lang naman talaga sinabi kong totoo. Opo. Pero sa batas at sa mata rin po ng tao, di ho ba, if light is guilt, kayo po ang tumakas So, sa ginawa niyong pagtakas ngayon, lalo lang kayong madidiin. Itong dahilan ho sa pagtakas ko, buhay na akong kapalit dito, Jessica. Kasi bitang ka na nga sa akin, sa NBI pala ako. How much more? Kung nandun ako sa city jail, alam mo, napakadali lang mag-utos doon. Kung yung isang witness nga na bago lang napatay dyan sa Lucena City Jail, nangyari sa kanya. Alam mo kung flight is a sign of guilt, ginawa na ni Senator Lacson yan. Ba't nandyan, nagmamayagpag pa? Pero ano po ba explanation sa inyo ng ito sa video sa file video namin ang inyo pong abogado si Attorney Topacio, yes. Opo. Doji Encena. Hinayad po sila pro bono. After na malaman ko na si Attorney Topacio nag-lawyering na kay First Gentleman. Ayaw ko naman label ako nasa Arroyo. Opo. Ano explanation nila? Paano nagkaganito-ganito yung inyong sitwasyon? No? Kayo po yung witness, sabi nyo, kayo na lang yung natitira na nasa kulungan sa mga major na mga akusado. Hindi sila makapaniwala. Ang argumento nila is talagang matibay. Pero, ganun pa man, dahil siguro sa influensya, sa power, sa pera ng nagdidiktad dyan, lamang ko nga o nag-inform sa akin na yung nagdala ng appointment na sa West dyan, tauhan daw ni Lacson. Saan pa nga ako tutungo nito? Hindi ko na nga, talaga hindi na ako nag-ingay doon sa pasangtabi ng
kanyang warrant of arrest na walang probable cause na ako ay lumalabas pa na parang sinungaling, untrustworthy, incredible. Parang ayaw ko nang pumalag pa dahil gusto ko na matapos na lang yung kabanata ng buhay ko na to. Pero, ganun pa man. Talagang gusto pa akong sagitin dito sa, nasa labas na nga. Nakalabas na sila, gusto pa akong ipitin dito sa kaso na to. Witness lang naman talagang alam ko dito. Sumunod nga na ako sa order niya. Sinugal ko na ang aking karir. Walang isang kusing, wala ako nakuha ng benepisyo dyan sa aking pagservisyo. Napalayo ako sa pamilya ko, nasira ng buhay ko. Ito pa rin ang gagawin sa akin. Mukhang too much. Okay, nag-usap po kayo kanina ni Secretary De Lima. I'm sure sinabi niya, sumuko na lang kayo. Ang naalala ko hong quote from her, mas mahirap na kayo ay fugitive, no? Mas mahirap pag kayo ay tumatakas sa batas. Meron ba kayong, kinausap po ba niya kayo na sumurrender na lang o pabayaan na lang na gumulong yung hustisya sa inyong kaso? Pinabayaan ko na ho ng maglilimang taon na, walang nangyari. Ganito pa rin. Kaya nag-iisipan ko, kaysa doon ako mamatay na walang kalaban-laban, siguro kung nandito ako sa labas, baka may laban pa ako. May laban sa aking personal safety at may laban sa kaso. Kasi kung nandun ako, hawak nila ako, at napakaliit ng mundo ko. Alam mo, sa mga maliliit na mga personal na bagay, pinagkait pa sa akin. Yung human rights ko, yung aking karapatan din yan, nakikita ko violated. Demand ang aking pang-tao ko doon. Kaya sabi ko, sa isip-isip ko, wala, hindi naman sila sumasagot na sa aking text o sa aking tawag. Meron akong letters to the director, hindi man lang pansinin, ilang buwan na. March pa. Mag-request naman ako ng, sana malagyan man lang ako ng linya ng kuryente doon sa medyo ma-neutralize naman yung init sa aking kinalagyan. Bakit yung iba diyang nakakulong, tatlong kanilang air conditioning. Yung mga ordinary detainees dyan. Opo. So needless to say, needless to say, Superintendent Mancao, wala ho kayong kabalak-balak na sumurrender o bumalik sa sa proseso po na inyong pinagdadaanan. Hindi naman sa gano'n. Hindi ko pina-close itong aming pag-uusap ni Secretary. Dahil sabi ko naman sa kanya, nasa negotiation din tayo. Alam mo naman, gusto ko rin makapag-assure na safe nga ang buhay ko. Ito na nga lang, isang bala tayo the end na. So, sabi ko naman, sana, kung ma-assure niya na yung aking safety, at saka, siyempre, labanan ko pa rin yung kaso, tutulungan pa rin nila ako, supposedly, dahil nandiyan pa rin ako sa program, hindi pa naman talaga ako totally naalis, siguro, meron pa chance, hindi ko kina-close ang possibility, hindi naman ako talaga nag-demand, pero nagre-request lang po ako na sana kung medyo ilagay pa sa maayos ayos, hindi naman sa wala talagang deaf ears, blinded sila sa aking mga pinapakitang mungkahi at korte na nga mismo sa Compostela Valley kung halos 10 o may 10 ng sabina dahil hindi lang naman civil case ang aking narap doon, kundi ako ay witness din sa isang criminal case for the government. Hindi man lang nila akong dalhin doon, kailang paulit doon, nagalit na lang ang judge, i-contempt na lang sila. Nagdrama pa, nakita ko, na in-approve kunwari ng director. Bakit yung chief ng Security Management Division na-override o hindi niya na sinusunod yung oath ng director? Ngayon, nagprangkahan kami. Sabi niya, meron kasi unwritten instruction. Bakit gano'n? Kung gusto niya talaga, merong paraan kung ayaw niya talaga, daming dahilan. Okay. Yun lang naman yan po. Okay. Superintendent Mancao, maraming salamat po sa inyo at magandang gabi po.